Hi guys! So minsan nakakatulong din talaga yung pagtatambay natin sa TikTok. Kapag nagtatambay tayo sa TikTok, may mga new learnings tayong natututunan. Okay. Oh. Napawisan ka na? Okay. May napanood ako sa TikTok. Sabi ni Dr. Alvin, kung gusto mong magpapayat or kung gusto mong mabawasan yung bilbil na meron ka sa iyong katawan, pwede kang mag-walking or mag-running, but mayroon yung differences yung dalawa. Ang pinipili ko ngayon is walking. Why? Because according to Dr. Alvin, ano pa ko sa TikTok, sabi niya, walking is better than running. Kasi kapag walking, lalakad ka lang. Hindi ka masyadong nag-exert ng effort. So, dahil naglalakad ka lang, stored fat lang yung nare-release sa katawan mo, which is good. Kasi diba, kaya nga tayo nagwo-walking para pumayat. While on the other hand, kapag running naman, nahihingala ka. Pataas kasi, tapos bababa. Kapag running naman, syempre, mag-exert ka talaga ng more energy. Kasi nagra-running ka. Well, kapag running naman yung ginawa mo, hindi stored fat yung nare-release sa'yo, kundi yung tinatawag na cortisol. Ano naman kung tumaas yung cortisol? Wait lang, daming interruption. Pag tumaas yung cortisol naman, malaking posibilidad na tumaas din yung cravings mo. So kapag tumaas yung cravings mo, syempre, gugutumin ka. Tapos kapag kumain ka, mapaparami ka ng kain. Kasi ang daming energy yung na ano mo. Like, ang daming energy and exert kasi nga nag-running ka. So that's the reason why I'm choosing walking to release my stored fat than running na magti-trigger sa cortisol at mag-e-end sa pagtaas ng cravings. Kaya mabilis magutom, ang daming gustong kainin. So yun lang, 4 laps. So yung goal namin is 5 laps. One more after this. Pagod.